Narinig ko ang manugang kong si Maria na nagsasabi ng mga salitang magbabago sa buhay ko magpakailanman. Pinutol ko na ang preno. Magkita tayo sa libing niya bukas. Nakatayo ako sa pasilyo ng sarili kong bahay. Natulala, hawak pa rin ang pinto na kakabukas ko lang ng tahimik. Maaga akong umuwi mula sa appointment ko sa doktor dahil bigla itong kinansela sa huling minuto. Hindi ako narinig ni Maria na pumasok. Nasa sala siya, nakatalikod sa akin. Kausa sa telepono ng may malamig at kalkuladong boses na hindi niya ginagamit sa harap ng anak kong si Juan. Mag-relax ka, love. Magmumukha itong perpektong aksidente. Isang babaeng 60 anyos na may lumang preno. Walang magdududa. Naramdaman kong naging halaya ang mga binti ko. Ang tibok ng puso ko ay napakalakas na akala ko maririnig niya. Pero hindi ako sumigaw, hindi tumakbo, hindi ginawa ang alinman sa desperadong galaw na hiniling ng katawan ko. Sa halip, tahimik akong umatras. Lumabas ako sa parehong pintong pinasukan ko at naglakad patungo sa kotse ko nang may kontroladong hakbang. Parang nasa trance. Ang isip ko ay tumatakbo ng sobrang bilis. Si Maria ay kakumpisal lang na sinabotahe niya ang kotse ko. Nabalak niya akong patayin at gagawin itong parang aksidente. Nagsimulang magkasama-sama ang mga piyesa nang may nakakatakot na kalinawan. Ang kaswal na komento kaninang umaga, Bienan, gagamitin mo ba ang kotse mo ngayon o ang kay Juan? Ang pagpupumilit kahapon na suriin ko ang mga preno na maingay daw. Ang mungkahi noong nakaraang linggo na dapat akong mag-long drive muna bago dumating ang taglamig. Lahat ay paghahanda. Lahat ay bahagi ng plano. Sumakay ako sa kotse ko. Ang kotseng supposedly dapat magpapamatay sa akin bukas. At ipinarada ito 2 blokeng mas malayo. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang pinagkakatiwalaan kong mekaniko. Si Pedro. Nakilala ako ng 20 taon. Pedro, kailangan mo pumunta dito ngayon din. Emergency, huwag magtanong, pumunta ka lang. Dumating siya ng 15 minuto sa service truck niya. Nang maliit ko siyang ipinaliwanag ang sitwasyon, namutla ang mukha niya. Lydia, kung totoo ito, kailangan mo agad tawagan ang pulis. Umiling ako. Kailangan ko muna ng ebidensyang hindi nila maikakaila. Suriin mo ang preno. Sabihin mo sa akin eksakto kung ano ang makikita mo at i-video lahat. Pero bago magpatuloy, may espesyal na imbitasyon ako sa iyo. Mag-subscribe sa channel at mag-like. Nakakatulong yan para malaman kung sinusuportahan niyo ako at nag-enjoy sa mga kwento ko. At mag-comment sa baba kung saang lungsod ka nanonood. Patuloy na tayo. Sumuksok si Pedro sa ilalim ng kotse gamit ang inspection camera niya. Pagkatapos ng 3 minuto, lumabas siya ng may malungkot na ekspresyon. Lydia, sinadya ng isang tao na putulin ang linya ng preno. Ginawa ito nang mag-function pa ng normal sandali. Pero kapag tinapakan mo ng malakas ang preno, tulad sa downhill o emergency, bigla itong mabibigo ng tuluyan. Ito ay attempted murder. Ipinakita niya sa akin ang video. Malinaw na pinutol ang brake line sa kalahati gamit ang matalas na bagay na ginawang mukhang natural wear para sa ordinaryong mata. Pero halatang sinadya para sa profesional na mekaniko. I-save mo yang video. Sabi ko sa boses na hindi ko kilala na akin. Malamig, kalkulado. Katulad ng boses ni Maria, ilang minuto lang ang nakalipas. Ngayon kailangan ko ng tow truck. Dalhin mo tong kotse sa isang specific address. Nagulat si Pedro. Hindi ba dapat sa pulis muna? Ngumiti ako ng walang humor. Dadalhin natin sa pulis. Pero may special delivery muna tayo. Binigay ko ang address. Ang bahay ni Rosa Santos, ang nanay ni Maria, isang eleganteng babae, mapagmataas, na laging ipinagmamalaki ang anak niyang successful at brilliant. Babaeng tumitingin sa akin ng may paghamak tuwing nagkikita kami sa family gatherings. Para mas mababa ako, dahil nagtatrabaho ako buong buhay ko bilang nurse habang executive sa marketing ang anak niya. Babaeng kailangang makita eksakto kung anong uri ng halimaw ang pinalaki niya. Dumating ang tow truck pagkalipas ng kalahating oras. Habang ikinakabit ang kotse ko, tumawag ako sa urgent courier at diniktahan ko ang sulat. Mahal na Rosa, ito ay regalo mula sa anak mong si Maria. Sinadyang pinutol ang preno para patayin ako. Akala ko dapat malaman mo kung anong uri ng tao ang perfect daughter mo bago siya kunin ng pulis. Lubos na gumagalang, Lydia Reyes. E.S. Nasa authorities na ang video evidence. Binigyan ko ng specific instructions ang driver ng tow truck. Iwan mo ang kotse sa gate, pindutin ang doorbell, ibigay ang note na to at i-video ang reaksyon na magbubukas ng pinto. Ang lalaki, mga 50 anyos na may matigas na mukha. Tiningnan ako ng may halo ng curiosity at respeto. Ginang, hindi ko alam kung ano ang nangyayari dito.
Pero ang gumawa nito sa iyo ay nagkamali ng pinili para atakihin. Tama siya. Lubos na mali ang pag-underestimate ni Maria sa matandang biyenan na akala niya madaling patayin ng walang consequence. Habang umaalis ang tow truck kasama ang coats ko, kinuha ko ulit ang phone ko. Ngayon tumawag ako sa himpilan ng pulis. Kailangan ko i-report ang attempted murder. Sabi ko ng matatag. May recorded evidence ako, testimony ng certified mechanic at audio confession ng perpetrator. Dahil sa phone conversation na yon ni Maria na akala niya mag-isa siya, nagawa kong i-record lahat sa phone ko bago umalis sa bahay. 2 oras. Binigyan ko si Maria ng 2 oras na kalayaan bago sumabog ang mundo niya. 2 oras para ma-enjoy niya ang huling hapon niya bilang malayang babae. 2 oras para matanggap ng nanay niya ang sabotage na kotse at maunawaan ang katotohanan. At pagkatapos ay babagsak ang hustisya sa kanya ng parang martilyo. Para maunawaan kung paano ako nakarating dito, nakatayo sa isang sulok. Naghihintay na restuhin ng pulis ang babaeng nag-attempt na patayin ako. Kailangan kong bumalik 5 taon ang nakalipas. Sa araw na dumating si Juan, ang tanging anak ko, sa bahay ng may nervous na ngiti na laging ginagamit niya kapag may importanteng balita siya. Nanay, nakilala ko ang someone special. Maria ang pangalan niya, at feeling ko siya na talaga. 32 anyos noon si Juan. Noon pa man, may mga girlfriend na siya, mga relasyon na nakita kong namumulaklak at nalalanta ng natural tulad ng panahon. Pero iba this time. Nakikita ko sa mata niya ang halo ng excitement at vulnerability na taglay ng mga lalaki kapag unang beses silang tunay na na-in love. Arkitekto ang anak ko, successful, may sariling firm, guwapo, matalino, mabait. Pinalaki ko siyang mag-isa pagkatapos mamatay ang tatay niya sa construction accident ng 8 anyos pa lang si Juan. Sa loob ng 24 taon, kami lang 2 laban sa mundo. Nag-double shift ako sa hospital bilang nurse para mapag-aral siya sa magandang school. Siya naman nag-aral ng mabuti para mapasaya ako. May magandang relasyon kami, batay sa mutual respect at tunay na pagmamahal. Nagdi-dinner kami ng hindi bababa sa 3 beses bawat linggo. Kahit tagatapos siya lumipat sa sariling apartment. Nag-uusap kami tungkol sa lahat, o akala ko. Bigla na lang dumating si Maria sa buhay niya. Ayon kay Juan, nagkakilala sila sa Business Design Conference. Nag-work siya sa marketing sa malaking kompanya. 30 anyos, ambitious, maganda, sa polished at artificial na paraan na galing sa mahal na salon. Nang una ko siyang makilala sa isang dinner, visceral ang rejection ko. May something sa mata niya, kalkulado sa likod ng perfect smile at manners. Ginang Lydia, marami raw kwento sa akin si Juan tungkol sa inyo. Sabi niya ng matamis na parang poisoned honey. Dapat sobrang proud niyo na pinalaki niyong mag-isa ang ganyang wonderful na lalaki. Tama ang words, pero may edge ang tone. Parang pathetic ang maging proud sa anak ko. Parang shame ang magpalaki mag-isa imbis na achievement. Binigyan ko siya ng benefit of the doubt. Baka typical overprotective mother lang ako na walang naniniwalang worthy sa anak. Baka clouded ang instincts ko sa takot na mawala siya. Kaya ngumiti ako, sinabi ang appropriate things at pinanood ko siyang tinitingnan ni Juan ng may full adoration. Ang susunod na 3 buwan ay whirlwind. Mabilis ang galaw ni Maria, sobrang bilis. Bigla na lang kinakansela ni Juan ang dinners namin. May special plan si Maria. Nanay, pwede ba i-reschedule? Ang daily calls naging rare. Busi ako, nanay. Tatawag ako later. Ang Sundays na magkasama kami nawala. May plans kami ni Maria. At pagkatapos, 4 na buwan pagkatapos makilala siya, dumating si Juan na may engagement ring. Nanay, nagpropose ako kay Maria. Sabi niya yes. Magpapakasal kami sa 2 buwan. 2 buwan. Kakakilala pa lang at may wedding plan na. Sinubukan ko siyang kausapin. Anak, hindi ba sobrang bilis? 4 months pa lang kayo. Nagmatigas ang mukha niya nang hindi ko pa nakita. Alam kong sasabihin mo yan. Binabalaan ako ni Maria na hindi mo magugustuhan. Nasisubukan mong ihiwalay kami dahil hindi mo matanggap na masaya ako sa iba. Parang suntok ang mga salitang yon. Si Maria na nasa utak niya, nagtatanim ng seeds of doubt. Hindi totoo yan, protesta ko. Nag-aalala lang ako sa iyo. Gusto ko lang siguraduhin ka. Pero nasa pinto na siya. Ipapakasal ako sa kanya, nanay. May blessing mo man o wala. Ikaw ang mag-decide kung gusto mo maging part ng happiness ko o hindi. Naiwan akong mag-isa sa sala ko na broken-hearted. Alam kong natalo ako sa laban na hindi ko alam na nangyayari. Siyempre pumunta ako sa kasal. Siyempre ngumiti at nyakap ang anak ko
at hinilingan siya ng happiness dahil ganyan ang mga nanay. Nilulunok namin ang worries namin at sinusuportahan ang mga anak. Kahit feeling namin biggest mistake nila, yon sa buhay. Maliit pero elegant ang wedding, halos si Juan ang nagbayad. Dahil ayon kay Maria, may financial difficulties ang parents niya. Nakilala ko si Rosa Santos, nanay ni Maria sa wedding, 65 anyos, perfectly dressed, may alahas na hindi nagmumukhang may problema sa pera. Tiningnan namin ang isa't isa ng may cold courtesy, na taglay ng mga babae, na alam na hindi magiging friends. Swerte ang anak mo, sabi niya ng may ngiti na hindi umabot sa mata. Ang Maria ko pwede kahit sino, pero pinili si Juan. Sana kaya niya. Malinaw ang implication. Ang anak ko ang swerte sa union na to. Hindi baliktad. Si Maria ang jewel at si Juan. Ordinary guy na naswerte na makuha siya. Walang sinabi, ngumiti lang at umalis. Pero noon, nakita ko si Rosa Santos na may barely hidden arrogance. Naunawaan ko kung saan galing si Maria. Sa pamilya na mas pinahahalagahan ang appearances kaysa substance. Sa babaeng nagpalaki sa anak para tingnan ang tao bilang resources na i-exploit. Ang unang mga buwan ng marriage ay masterclass sa subtle manipulation. Hindi direktang inatak ni Maria. Obvious yon masyado. Sa halip, refined tactics na months bago ko na-realize. At nang fully ko na naunawaan, naisolete na niya si Juan halos completely. Nagsimula sa maliliit na bagay. Seemingly innocent comments sa harap ni Juan. Ay, Bienan, ang cute ng blouse mo. Vintage. Code niya yon para old at out of style. Lydia, may dessert ka na naman. Ang sweet. Kahit sinusubukan naming ni Juan kumain healthy. Pero okay lang, once in a while. Translation. Inappropriate at unwelcome ang efforts mo. Kapag inimbita ko si Juan sa dinner, palaging may reason si Maria para hindi siya mag-isa. Ay, Bienan, kung okay lang, sasama ko kay Juan. Ayaw ko mag-isa sa bahay. At pagdating, siya ang dominate sa conversation. Ginagawa ang mother-son time na show niya siya ang star at ako forced audience. Mas masama, nagsimulang tulungan ako sa bagay na hindi ko hiniling. Lydia, nakita ko medyo neglected ang garden mo. Nag-hire ako ng gardener next week. Huwag mag-alala, kami ni Juan ang magbabayad. Hindi neglected ang garden ko. Ako mismo ang nag-aalaga proudly. Pero ngayon may stronger na naggupit ng damo impose niya. Ginagawa ang hobby ko na evidence ng incapacity ko. Bienan, nagda-drive ka pa ba? Sa edge mo, baka dapat isipin mo ng tumigil. Alarming ang statistics ng accidents sa seniors. 60 anyos ako noon, hindi 80. Perfect ang driving ko. Pero nagtatanim siya ng seed sa isip ni Juan. Nag-i-age si nanay. Kailangan ng supervision si nanay. Hindi na kaya mag-isa ni nanay. Constant ang comments sa work ko. Nakakapagod siguro maging nurse sa edge mo. Lydia, hindi mo ba naisip mag-retire? Enjoy golden years, mag-travel, magpahinga. Naiintindihan ko na baka hindi mo afford. Pero pwede kaming tumulong ni Juan ng monthly allowance kung mag-quit ka. Hindi ko hiniling ang pera niya. Hindi ko kailangan. May good pension plan ako. Pero ginagawa niyang pathetic ang financial independence ko at may public humiliations pa. Sa family reunions, kinukwento ni Maria ang phony anecdotes na ginagawa akong tanga. Kwento ko nga nung sinusubukan ni Lydia gamitin ang cellphone niya at hindi magets ang kamera. 3 beses namin tinuruan. Ang kita talaga kapag seniors nag-train ng tech. Lahat tumawa. Si Juan tumawa at nakaupo ako. Namumula, nararamdaman ang dignity ko. Na unti-unting nawawala piraso-piraso. Orchestrated ni Maria ang exclusion ko ng surgical precision. Nag-o-organize ng family events at, nakakalimutan, akong imbitahan hanggang last minute. Lydia, sorry talaga. Akala ko sinabi na ni Juan, kung gusto mo pa pumunta, kahit na confirmed na ang headcount sa restaurant. Pero pwede naman tawagan ulit kung may slot for one more. Nagmumukha akong intrusive mother na nag-iimbita, sarili, gayong deliberate exclusion talaga. Nagbago ang nature ng visits sa bahay ko. Kapag bihira na silang dumating, in-inspect ni Maria everything ng critical A. Lydia, kailangan talaga palitan tong sofa. Sobrang lumana. Ginagamit mo pa tong plato. Ang nostalgic mo. Dapat i-renovate tong kitchen. Sobrang siyam na po S. Ginagawa niyang shameful ang home ko. Ang lugar kung saan ko pinalaki ang anak ko. Na kailangan i-modernize under her supervision. Pero ang pinakamasakit ay makita kung paano nagbago si Juan. Ang anak kong empathetic at considerate. Nagsimulang tratuhin ako ng impatient. Nanay, hindi pwede everyday mo ako tawagan. May asawa na ako ngayon. May responsibilities ako. Hindi ako everyday tumatawag.
2 o 3 lang per week, gaya ng dati sa loob ng taon. Pero convinced na niya si Juan na dependent at suffocating ako. Nanay, sabi ni Maria kailangan mo matuto maging independent. Nanay, hindi na pwede weekly dinner natin. Kailangan namin ng space as couple. Nanay, bakit sensitive ka? Nagbibiro lang si Maria nung sinabi niya, yon tungkol sa age mo. Naging minefield ang bawat conversation. Kung mag-express ako ng concern, dramatic ako. Kung mag-comment sa sinabi ni Maria, paranoid ako. Kung humingi ng time kasama ang anak, controlling ako. Binuild ni Maria ang narrative na ako ang villain at siya ang victim ng impossible biyenan. At nagsimula ang suggestions sa health ko. Lydia, mukha kang pagod lately. Sigurado ka okay ka. Dapat mas madalas magpa-check-up. Sa age mo, hindi mo alam. Perfectly healthy ako. Pero nagtatanim siya ng doubts sa isip ni Juan, sa ibang relatives. Worried ako sa nanay mo. Sabi niya kay Juan na maririnig ko. Parang nakakalimot siya ng bagay-bagay. Napansin mo nung nalito siya sa dates last week. Wala akong nalito. Pero sapat na sabihin niya para mag-start si Juan na obserbahan ako ng concern. Nag-i-age ba si nanay faster? Nawawala ba ang faculties? Kailangan ba ng intervention? Ang poison na dinistil ni Maria ay slow pero effective. Unti-unti winasak ang relasyon ko sa anak ko, at hindi ko alam paano pigilan ng hindi magmukhang exactly ang sinasabi niya. Controlling mother na hindi makapag-let go ng anak. Ngayon, nakatayo sa sulok na yon naghihintay sa pulis. Naunawaan ko na lahat. Bawat cruel comment, bawat calculated exclusion, bawat effort na i-isolate at gawing incompetent ako ay preparation. Hindi niya ako kinapopot dahil difficult biyenan ako. Kinapopot niya ako dahil obstacle ako sa pera. Pera ko. Ang hindi alam ni Maria ay nagsimula na akong mag-own investigation 3 months ago. Hindi dahil suspect ko na balak niya akong patayin. Hindi ko yon may imagine na ganon ka-extreme. Kundi dahil napansin ko strange financial signs. Si Juan, na always prudent sa pera, biglang humihingi ng loan. Nanay, pwede bang kautang ng 20,000 piso? Temporary lang. Ibalik ko next month. Hindi niya binabalik at may bahay pa. Bumili sila ni Maria ng magandang bahay 2 taon ago. Mas mahal kaysa kaya ni Juan. Ayon sa calculations ko. Nag-promote daw si Maria. Explanation niya nang tinanong ko paano nila kayang bayaran ang mortgage. Pero may something off. Kaya ginawa ko ang ginagawa ng worried mother. Discreet na naghira ko ng accountant para i-review ang finances ng anak ko. Devastating ang na-discover. Hindi lang walang promotion si Maria. Fired siya 8 months ago dahil sa irregularities sa company expenses. Basically, ginagamit niya ang company card para personal shopping. Hindi niya sinabi kay Juan. Nagpapanggap pa rin siyang pupunta sa work everyday. Samantalang nasa cave o mall lang talaga para maintain ang facade. Walang income si Maria. Si Juan ang buhat lahat ng mortgage. Lost credit cards na patuloy niyang ginagamit ng walang control. Designer clothes, beauty treatments, expensive restaurants, lahat charged sa cards ni Juan. Umabot sa mahigit 200,000 piso ang debt. Nasa brink ng financial ruin ang anak ko, at hindi niya alam dahil si Maria ang handle finances. Pero hindi yon explain kung bakit gusto niya akong patayin, hanggang na-discover ng accountant ang iba pa. 1 taon ago, casually sinuggest ni Maria kay Juan na tanungin ang nanay niya tungkol sa life insurance policies. Important yan malaman, love. Para family planning. Innocently tinanong ako ni Juan sa dinner kung may life insurance ako. Mayroon sa hospital. Sagot ko nang walang masyadong iniisip. Part ng benefits. 1,000,000 na piso kung mamatay ako, on duty o within 5 years after retire. Ikaw ang beneficiary, obviously. Nakita ko kung paano kumislap ang mata ni Maria sa isang fraction ng segundo. Noon hindi ko pinansin. Ngayon naunawaan ko na yon ang moment na nag-decide siya. 1,000,000 na piso sapat para bayaran lahat ng debts niya. Maintain lifestyle at may sobra pa para worth it magplan ng murder. May mas disturbing pa na na-discover ng accountant. Si Maria ay nag-research tungkol sa policy ko. Tumawag siya sa LAR ng hospital nagpapanggap na ako para magtanong ng exact terms ng payout. Nag-research ng inheritance laws. Nag-search online kung gaano katagal ang payout ng life insurance after accidental death. Lahat documented sa shared computer nila ni Juan. Na na-access ng accountant dahil binigay ni Juan ang passwords ng hingin ko para i-investigate ang finances. Meticulous si Maria. Months niyang pinlan, to at ang pinaka-chilling ay walang remorse sa searches niya. Walang trace ng doubt o moral conflict. Cold at calculated searches lang. Paano gawing mukhang mechanical failure ang car accident?
Gaano katagal ini-investigate ng pulis ang car accidents? Pwede ba ideni ng insurance ang payout sa accident? Confronted ko si Juan sa DEBS 2 months ago. Anak, kailangan ko kausapin ka tungkol sa financial situation mo. Agad defensive. Ano? Ini-investigate mo na ako ngayon. Nanay, sobra na to. Private life ko too. Si Maria, syempre, nanduan ading fuel. Lydia, with all due respect, hindi mo problema ang finances ni Juan. Adult na siya. May 200,000 piso siyang debt. Direkta kong sinabi. At fired ka 8 months ago. Namutla si Juan. Ano, Maria? Totoo ba yan? Ni hindi kumurap si Maria. Iniimbento na naman ng nanay mo. Obsessed siya kontrolin ka. Probably nag-hire siya ng SCY. Kita mo kung gaano siya toxic. Tiningnan ako ni Juan nang may confusion at galit. Nanay, kailangan mo tumigil sa pag-entrometer. Exactly, to ang sinasabi ni Maria. Hindi mo kami pabayaan mabuhay ng sarili namin. At umalis sila. Iniwan akong may evidence na ayaw niyang makita. Doon ko decide na baguhin ang life insurance ko. Tumawag ako sa YAR at in-update ang policy. Hindi na directly si Juan ang beneficiary. Magiging trust fund administered ng bangko na ibibigay ang pera kay Juan sa monthly installments sa loob ng 10 taon. Supervised ng independent accountant. Walang immediate access si Maria sa 1,000,000 na piso. Abutin ng decade bago makuha lahat. At only kung manatili siyang kasal kay Juan. Ginawa ko tong change 6 weeks ago at kahit walang official way na malaman ni Maria. Suspect ko na na-feel niya na may nagbago. Intensified ang attacks niya sa akin. Ang comments niya tungkol sa noisy brakes at old car ko nagsimula exactly after ko gawin ang change. Parang tumatakbo ang oras. At tama ako, tumatakbo ang oras, pero hindi sa paraan na iniisip niya. Nag-vibrate ang phone ko. Message mula sa tow truck driver. Mission accomplished. Ang nanay ang nagbukas. Namutla nang mabasa ang note. May video ako ng lahat. Sumisigaw na siya sa phone ngayon. Probably tinatawagan ang anak niya. Ngumiti ako ng walang humor. Perfect. Gusto ko malaman ni Rosa Santos exactly kung anong monster ang pinalaki niya bago kunin ng authorities. Pero hindi pa tapos ang trabaho ko. Sa last 2 hours, nag-execute ako ng plan ng may surgeon precision. Una, sinend ko ang audio recordings ng confession ni Maria sa on-cloud ko. Sa lawyer ko at sa 3 trusted friends. Kung may mangyari sa akin accidentally bago mag-act ang pulis, may multiple copies ng evidence na lalabas sa liwanag. Pangalawa, si Pedro, ang mechanic ko, hindi lang nag-video ng sabotaged brakes, kundi nag-multi-angle photos pa, documenting ang deliberate cut na may measurements at timestamps. Forensic quality evidence na pwede sa court. Sabi niya habang sinsend sa akin via email. Walang defense lawyer na makakapag-argue na natural wear yan. Pangatlo, at crucial to, hiniling ko kay Pedro na i-verify pa ang isa. Kailan exactly pinutol ang brakes? Gamit ang oxidation at exposure analysis tools, determined niya na last 24 to 36 hours ang damage. Perfect match sa kahapon. Nang pinahiram ko raw ang kotse ko kay Maria para kuhanin ang malaking package na hindi kasya sa kanya. May 3 hours siyang hawak ng kotse ko more than enough time. Pang-apat, chincheck ko ang neighborhood security cameras. Sa residential area ako, nakatira na maraming bahay may CCT. Ang kapitbahay ko, si Don Julio, friendly retiree, may kamera na direct sa driveway ko. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Nang i-review namin ang footage kahapon, andun si Maria dumating sa kotse ko, ipinarada, at ang pinaka-incriminating, sumuksok sa ilalim ng kotse na may bag ng tools ng 20 minutes, lahat high-def video na may date at time. Diyos ko, Lydia, sabi ni Don Julio nang horrified. Talagang sinubukan kanyang patayin. Nikopy niya sa USB stick ko. Additional irrefutable evidence. Panglima, ginawa ko ang something na nagulat sa sarili ko. Direct tumawag ako kay Rosa Santos. Sumagot sa third ring. Nanginginig ang boses. Lydia, kaka-receive ko lang ng quotes mo. Hindi pwede to. Hindi gagawa ng ganito si Maria. Siguro error. Predictable ang denial niya. Rosa, sabi ko ng calm at cold. May recorded confession ako ng anak mo na planong patayin ako. May video siya sa butaging ang kotse ko. May forensic evidence ng deliberate damage at in less than an hour arestuhin siya ng pulis. Tinawagan kita as professional courtesy. Mother to mother para malaman mo na murderer ang anak mo. Gamitin mo tong oras para maghanap ng lawyer o magpatuloy sa denial mo. Mahabang silence, tapos broken voice ni Rosa. Bakit? Bakit niya gagawin yon? Pera. Simple kong sagot. Life insurance ko,
1 milyon na piso, massive debts nila. Fired siya sa work at nakita niya ang death ko bilang solution sa financial problems niya. Narinig ko ang higbi sa kabilang linya. Umiyak ang arrogant na Rosa Santos. Bago magpatuloy, sabihin mo sa comments kung ano feeling mo sa story so far. At ano gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon nila. Huwag umalis sa video dahil ang susunod ay makakapangilabot. Pang-anim. At finally, nag-coordinate ako sa pulis. Si Detective Ramirez, siyos na lalaki mga 50 anyos, nagre-review ng all evidence ko sa last hour. Ginang Reyes, isa to sa pinaka-documented na attempted murder cases na nakita ko. Walang takas ang manugang mo. Arestuhin namin in 30 minutes. Nasaan siya ngayon? Sa bahay ko. Sagot ko naghihintay akong umuwi mula sa doktor para gamitin ang sabotage kotse at mamatay sa aksidente. Huminga ng malalim ang detective. Willing ka ba siyang i-confront with us present? Makakatulong makita ang reaction niya kapag nalaman niyang alam mo lahat. Pinag-isipan ko. Part ko gusto ko makita. Gusto ko makita ang mukha ni Maria kapag na-realize niyang na-outsmart siya ng matandang tonta. Sabi ko finally, gusto ko nandun kapag inaresto siya. Kalahating oras after, 3 patrol cars discreetly parked 2 blocks away. Dumating ako sa taxi. Iniwan ko ang sabotage kotse sa bahay ni Rosa bilang evidence at warning at pumasok ako sa main door na parang walang nangyari. Si Maria nasa sala nanonood na may wine glass sa kamay. Relaxed, confident, probably imagining future niya na may 1 milyon na piso. Kamusta, Bienan? Sabi niya nang may fake smile. Kamusta ang doktor? Umupo ako sa armchair sa harap niya. Kinansela ng doktor, kaya maaga akong umuwi. Swerte, di ba? Nakita ko ang flash ng something sa mata niya. Concern, suspicion. Ano? Sayang, sabi niya ng careful. Well, at least free ang hapon mo. Maria, sabi ko ng calm. May itatanong ako. Kailan mo exactly pinutol ang preno ng coach ko? Absolute ang silence after. Nawala lahat ng color sa mukha niya. Nahulog ang wine glass sa kamay niya at natapon sa carpet. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Pinindot ko ang doorbell, ang signal. Pumasok ang 3 detectives sa pintong iniwan kong unlock. Maria Santos, sabi ni Detective Ramirez, arestado ka sa salang premeditated attempted murder. At nakita ko ang something na hindi ko makakalimutan. Ang exact moment na na-realize ni Maria na talo siya. Instant at terrifying ang transformation sa mukha ni Maria. Mula sa sophisticated at controlled na babae na kilala ko sa 5 taon, lumabas ang primitive at desperate. Ridiculous to, sigaw niya biglang tumayo. Walang proofs kayo. Iniimbento lang ng matandang baliw na, o dahil galit sa akin. Hindi gumalaw si Detective Ramirez. Ginang Santos, may audio recording kami na ikaw ang nag-confess na pinutol mo ang preno. Surveillance video, nakita mo sa ilalim ng sasakyan. Forensic evidence ng deliberate sabotage at testimony ng certified mechanic. May karapatan kang manahimik. Anything you say can be used against you. Tiningnan ako ni Maria nang may pure hat. Wala nang pretensions. Fully nahulog ang mask. Puta, sisip siya, sinira mo lahat. Lahat. Akin dapat yang pera. Deserve ko after 5 years na magpanggap sa iyo. Mahal. Lalo niyang sinarili ang condemnation. Itaas ni Detective Ramirez ang kilay. Magpatuloy ka lang. Ginagawa mo ng mas madali ang trabaho ko. Noon narinig namin ang kotse na huminto sa labas. Si Juan yon. Tinawagan ko ang anak ko 0 minutes earlier. Hiniling na pumunta agad. Kailangan ko siyang nandun, hindi para protektahan sa sakit, kundi deserve niyang makita ang truth personally. Pumasok si Juan tumatakbo nang worried ang mukha. Nanay, ano to? Parang pulis ang message mo. Natigilan siya nang makita ang asawa na nakaposas, flanked ng 2 officers. Maria, ano to? Bulong niya na confused. Agad nagbago ng tactic si Maria. Biglang lumabas ang tears. Naging maliit at fragile ang boses. Juan, inaakusahan ako ng nanay mo ng horrible things. Sabi niya sinubukan ko siyang patayin. Kasinungalingan yon. Galit siya sa akin at ginagawa to para ihiwalay tayo. Nakita ko si Juan nag-hesitate. 5 years ng conditioning laban sa evidence sa harap niya. Juan, sabi ko ng firm, pinutol ng asawa mo ang preno ng kotse ko. Lanya mamatay ako sa aksidente para maklaim ang life insurance ko at bayaran ang massive debts nyo. Debts na gawa niya at itinago sa iyo. Umiling si Juan. Hindi, impossible yan. Nanay, alam ko hindi mo gusto si Maria, pero sobra na to. Nag-intervene si Detective Ramirez. Ginoong Reyes, pwede ba sumama sa station? May evidence na kailangan nyo makita.
Kinuha ang phone niya at pinindot play. Napuno ng boses ni Maria ang sala. Pinutol ko na ang preno. Magkita tayo sa libing niya bukas. Nakita ko kung paano nawala ang kolor sa mukha ng anak ko. Hindi pwede si Maria yon. Siguro edited o pinakita ng detective ang surveillance video. Si Maria sumuksok sa ilalim ng kotse ko na may tools. 20 minutes uninterrupted video na may clear date at time. Hindi. Bulong ni Juan umatras na parang physically masakit ang video. Hindi. Sinubukan ni Maria lumapit sa kanya. Pero pinigilan ng officers. Juan, pakinggan mo ako. Ginawa ko, pero para sa atin. Lubog tayo sa utang. Mawawala ang bahay. May 1 milyon na piso ang nanay mo sa insurance na hindi naman niya kailangan. Yon lang ang way out. Devastating ang silence after. Kakumpisal lang si Maria. Hindi din niyang attempt. Justify lang ang reason. Tinitingnan siya ni Juan na parang stranger. Mas masahol pa. Parang monster na natulog sa tabi niya sa 5 taon. Balak mo patayin ang nanay ko para sa pera. Tanong niya ng broken voice. Ang babaeng nagpalaki sa akin mag-isa after mamatay ang tatay ko. Ang babaeng nag-double shift para may education ako. Balak mo siyang murder. Para sa future natin, sigaw ni Maria. Wala nang pretension ng innocence para sa buhay natin together. Ano gusto mo gawin ko? Pabayaan mawala, lahat bumagsak siya sa sofa na nakayuko. Diyos ko, nagpakasal ako sa murderer. Natulog ako sa tabi ng murderer. Tiningnan ako ni Detective Ramirez. Ginang Reyes, gusto niyo ba mag-file ng formal charges? Walang hesitation. All possible charges. Premeditated attempted murder. Anything else na applicable. Inilabas si Maria na sumisigaw. Juan, huwag mo akong pabayaan. Asawa mo ako. Kailangan mo tulungan ako. Pero hindi gumalaw ang anak ko. Hindi tumingin, broken siya. Pagkasara ng pinto, mag-isa kaming dalawa. Ama at anak, ina at anak, na may taon ng lease na gumuho sa gitna namin. Nanay, sabi niya finally ng choked voice. Paano ako naging bulag ng ganito? Umupo ako sa tabi niya. Ganyan gumagana ang manipulators. Pinagdududahan ka ng own perception mo. Inilalayo ka sa mga sasabihin sa iyo ng katotohanan. Ang debts, bulong niya. 200,000 piso. Totoo pala. Tumango ako. At marami pa. Anak, marami pang kailangan mong malaman tungkol sa tunay na asawa mo. Sa susunod na 3 oras ipinakita ko kay Juan lahat. Bawat document na nakuha ng accountant. Bawat internet search ni Maria tungkol sa life insurance at car accidents. Ang credit card records na nagpapakita ng libo-libong piso sa clothes, beauty treatments, restaurants. Mahal, habang sinasabi kay Juan na nagsisave sila para future. Ang termination letters mula sa kumpanya niya, 8 months ago na perfect niyang itinago. At dumating ang pinakamasama. May na-discover pa ang accountant na hindi ko pa sinabi kay Juan. Text messages ni Maria sa lalaking nagngangalang Ricardo. Hundreds ng romantic, explicit messages. Si Maria ay may affair ng 2 taon. Kapag nakuha ko na ang insurance money, iwan ko tong idiot na to at pupunta tayo sa beach gaya ng plan. Sinulat niya 3 weeks ago lang. Nakita ko kung paano bawat revelation winasak palalo ang anak ko. Silent tears tumulo sa pisngi niya habang binabasa ang messages. Hindi lang niya ako balak patayin ang asawa niya. Balak niya akong patayin. Kunin ang pera at iwan si Juan para sa iba. Tul lang si Juan sa kanya mula pa sa simula. 5 taon, sabi niya finally ng hollow voice. 5 taon ng buhay ko sa taong hindi pala ako minahal. Tiningnan lang ako bilang bank account na may legs. At sa process na wala sa akin ang 5 taon sa iyo. Nanay, 5 taon na pinaniwalaan ko siya kapag sinasabi niyang ikaw ang problema. Controlling ka, toxic, jealous. Humarap siya sa akin ng may pulang mata. Paano mo pa ako matitingnan ngayon? Pinili ko ang murderer kaysa sa iyo. Pinayagan kitang ihumiliate. Pinayagan kitang i-isolate. Naging accomplice ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Ganyan gumagana ang manipulation. Anak. Expert siya. Alam niya exactly kung anong buttons pipindutin. Anong fears i-exploit. Ginawa niyang mukha akong masama ng subtol na hindi mo makikita nang hindi feeling unfair sa kanya. Hindi kita sinisisi sa pag-fall in love. Sinisisi kita sa hindi pakikinggan ako nang sinubukan kitang babalaan. Pero naiintindihan ko kung bakit hindi mo ginawa. Sinubukan mo akong sabihin higbi, bago ang kasal, pagkatapos ng kasal, sa 5 taon na to at lagi ko siyang depensahan. Mahabang pause. Bakit hindi mo ipinakita sa akin ang evidence na to earlier? Ang debts, firing, lahat. Bakit hinintay mo hanggang sinubukan niya akong patayin?
Malalim akong huminga dahil ipinakita ko sa iyo ang evidence dati. Remember? 2 months ago sinabi ko ang debts at tinawag mo akong entrometida. Sabi mo layuan ko ang private life mo. Convinced ka ni Maria na iniimbento ko. Kaya alam ko na more evidence walang saysay. Kailangan mo makita personally. Kailangan niya mismo mag-unmask. Tinakpan ni Juan ang mukha. Diyos ko, kung nagsukses siya, kung namatay ka sa aksident na yon, iyak ko ang death mo nang hindi alam na pinatay ka ng asawa ko. Makakaklaim ako ng insurance thinking tragic luck at kukunin niya yon. Iwan niya ako at hindi ko malalaman ang truth. Ang laki ng halos mangyari ang tumama sa kanya ng malakas. Halos mawala ko ang nanay ko at ang kaluluwa ko sa isang araw. Ang susunod na araw ay legal whirlwind. Formal na charge si Maria ng premeditated attempted murder. Ang lawyer niya, binayaran ng devastated na Rosa Santos. Sinubukan i-argue na inadmissible ang recordings, contaminated ang evidence, conspiracy ng vengeful Bienan. Pero sobra ang ebidensya ng prosecutor. Irrefutable ang security video, clear ang recorded confession, perfect forensic ang sabotage breaks. At may additional confession pa ni Maria sa harap ng pulis sa Salako. Ang preliminary hearing 3 weeks after arrest. Dumalo kami ni Juan. Pumasok si Maria nakaposas, suot ang orange prison uniform, mukhang haggard at galit. Nang makita ako, nagtwist ang mukha niya sa poor hat. Kasalanan mo, to sigaw niya sa courtroom. Hindi mo ako tinanggap. Ikaw ang nagpoison kay Juan laban sa akin mula pa simula. Tinuktok ng judge ang gavel. Order, Ginang Santos. One more outburst at I remove ka. Methodically iprinisinta ng prosecutor ang evidence. Bawat recording, bawat video, bawat document. Hindi na deni ni Maria ang ginawa niya. Nag-shift ang defense sa diminished capacity, claiming under extreme stress sa debs at hindi rational thinking. Pero winasak ng messages kay Ricardo ang defense na yon. Detailed plans, calculated searches, clear premeditation sa months. Sa end ng hearing, dinid ang bail ng judge. Clear danger sa society at specifically sa victim ang accused. Mananatili sa detention hanggang trial. Sumigaw si Maria, pero inilabas ng guards. Gabing yon, after hearing, umupo kami ni Juan sa kitchen ko na may teacups na lumalamig ng hindi hinahawakan. Dense ang silence sa amin, loaded ng years ng unsaid words, ignored warnings at mutual pain. Finally nagsalita ang anak ko ng broken voice. Nanay, kailangan ko maunawaan ang something. Sa 5 years na to, ilang beses mo nakita ang signs. Ilang beses alam mo na may mali at hindi mo sinabi. Parang suntok ang tanong dahil alam ko ang answer. Madami. Marami admit ko ng brutally honest. Mula pa sa unang araw na makilala ko siya, tiningnan ako ni Juan ng may disbelief mixed with pain. Bakit nga? Bakit hindi mo ako ginising at sinigawan ng truth? Bakit pinayagan mo akong magpakasal sa kanya kung alam mo mistake yon? Malalim akong huminga, alam na necessary pero painful ang conversation na to. Dahil natakot ako. Anak, takot mawala ka. Takot maging exactly ang sinasabi niya. Controlling Bienan na hindi makapag-let go sa anak. Ang few times na sinubukan kong sabihin, nag-defensive ka, inakusahan mo akong jealous, ayaw mo ako masaya at every time na nangyari yon, lalong lumakas ang power ni Maria sa iyo. Kaya natuto akong tumahimik. Nilunok ko ang concerns ko at hinintay na baka mali ako. Baka clouded ang instincts ko dahil nanay kita. Pero hindi ka mali, sabi ni Juan ng trembling voice. Tama ka sa lahat. At halos ikamatay mo ang buhay ko. Tumango ako slowly. Yan ang price ng silence, anak. Sa 5 taon tumahimik ako kapag dapat sumigaw. Ngumiti kapag dapat confront. Tinangga ang humiliations kapag dapat mag-set ng clear boundaries. Ginawa ko yon dahil sobra kong minahal ang ideya ng peace, nang preserve ang relationship natin. Nawiling ako isacrifice ang dignity ko, well-being ko at finally halos buhay ko. Tumayo ako at lumakad sa window. Tinitingnan ang garden na pinuna ni Maria ng maraming beses na neglected. Pero kailangan mo ring maunawaan ang something, Juan. Ikaw rin ang pumili ng silence. Nakita mo kung paano niya ako tratuhin. Narinig mo ang passive-aggressive comments niya. Nandun ka kapag nihumiliate ako publicly, at walang sinabi, dahil mas madali magmaintain ng peace sa asawa kaysa depensahan ang nanay. Nakita ko ang pain sa mukha niya habang tumatama ang words ko. Tama ka, bulong niya. Bawat beses na may cruel comment niya sa age mo, sa bahay mo, sa damit mo, narinig ko at may voice sa ulo ko na nagsasabi, hindi tama to. Pero may another voice, cultivated ni Maria, na nagsasabi, huwag sensitive, nagbibiro lang. Huwag maging mama's boy.
At pinili ko pakinggan ang second voice. Alam mo kung alin ang pinakamasakit na moment sa akin? Tanong ko habang humaharap sa kanya. Sa birthday mo 2 years ago, ni-organize ni Maria ang family dinner sa expensive restaurant. Naupo ako sa dulo ng table, pinakamalayo sa iyo. Sa buong dinner, pinapakain ka niya, hinahawakan, binubulungan sa tenga. At tumatawa ka at mukhang sobrang happy. Ako 3 meters lang away, completely invisible. Sa isang moment sinubukan kitang eye contact. Itaas ko ang glass para itoos sa iyo from afar, at hindi mo man lang ako nakita. Sobrang absorbed ka sa kanya na pwede akong mawala sa table na yon at hindi mo mapapansin. Umiiyak ng malakas si Juan. Naalala ko na yung gabi. Sabi ni Maria after na mukha raw uncomfortable at out of place ako. Na baka hindi na dapat kita imbitahan sa social events dahil nag-a-anxious ka sa public at pinaniwalaan ko siya. Diyos, nanay, pinaniwalaan ko siya. Tumayo siya at lumakad sa akin. Paano natin ayusin to? Paano ko ayusin ang sinira ko? Hindi ko alam kung fully maayos. Honest kong sabi. Malalim ang damage, fractured ang trust, pero pwede tayo mag-start sa truth. Truth tungkol sa nangyari. Truth kung paano tayo both contributed sa situation, at truth kung ano need natin gawin different sa future. Umupo ulit ako sa table at sinenyasan siyang gawin din. Juan, kailangan mo maunawaan ang fundamental. Nag-fail ako as mother sa important aspects. Sobrang minahal kita na ginawa kitang fragile. Sobrang pinrotektahan kita na hindi kita tinuruan detect manipulation. Binigyan kita ng sobra na hindi mo natutunan value ang sacrifices. Huwag mong sabihin yan, protesta niya. Amazing mother ka. Binigyan mo ako ng lahat. Exactly, firm kong sabi. Binigyan kita ng lahat at sa process, hindi kita tinuruan na healthy relationships may boundaries. Hindi ko ipinakita kung ano itsura ng babaeng nagde-defend sa sarili. Dahil busi ako mag-defend sa iyo. Nang mamatay ang tatay mo, naging lahat ako sa iyo. Nanay at tatay, protector at provider. At sobrang adored kita na hindi kita pinayagan mag-fail. Hindi kita pinayagan mag-suffer consequences. Hindi kita tinuruan na hindi umiikot ang mundo sa iyo. Hindi yon justify ang ginawa ni Maria. Mabilis niyang sabi. Siyempre hindi, agree ko. Responsible si Maria sa own monstrous actions niya. Pero responsible tayo sa pag-create ng conditions na halos nag-success ang actions na yon. Responsible ako sa pagtahimik kapag dapat nagsalita. Responsible ka sa pagbili ng comfort over truth, at together nag-create tayo ng space kung saan pwede mag-operate ang expert manipulator ng walang real resistance. Pinunasan ni Juan ang luha. So ano gagawin natin ngayon? Paano matututo tayo dito nang hindi tayo ma-destroy? Hinawakan ko ang kamay niya sa table. Una, amin natin na mahira ang daan ahead. Hindi natin mababawi ang 5 years na nawala. Hindi natin mabubura ang pain na nararamdaman natin both. Pero pwede tayo mag-build ng bagong something, more honest, based sa healthy boundaries at real communication, hindi sa complicit. Silence. Mapapatawad mo ba ako someday? Tanong niya ng small voice. Direct ko siyang tiningnan sa mata. Pinatawad na kita sa pag-fall sa wrong person. Pwede mangyari yon sa kahit sino. Pero patawarin ka sa pagpayag na tratuhin niya ako ng ganoon sa 5 taon habang nanonood ka. Yon ay magtatagal at need work from both. Pause ako at need mo maunawaan na forgiveness, hindi mean babalik everything sa dati. Hindi na ako babalik sa nanay na tumatanggap ng crumbs ng attention mo. Hindi ako ningiti habang nihumiliet. Hindi ako tatahimik kapag may danger signs. Ang Lydia na kilala mo, na priority ang comfort mo over dignity niya. Namatay nung araw na pinutol ni Maria ang brakes na yon. Ayaw ko na ibalik yung Lydia na yon. Sabi ni Juan ng may surprising conviction. Gusto ko ang Lydia na smart enough na mag-record ng confession. Strategic enough na i-document everything. Strong enough na i-confront ang attacker niya na may irrefutable evidence imbes na mag-collapse sa takot. Hero ko yung Lydia na yon at nakakahiya na kailangan mo maging ganoon para makasurvive sa ginawa ng marriage ko sa iyo. Nagulat ako sa words niya. Inexpect ko defensiveness, denial, maybe resentment pa. Instead, nakita ko sa anak ko ang hindi ko nakita sa years. Genuine maturity, painful growth, pero real. Magte-therapy ako, bigla niyang announce. Start next week. Need ko maunawaan kung paano ako naging blind. Paano ko pinayagan na may sumira sa most important relationship ng buhay ko. Need ko matuto recognize manipulation at process ang fact na ang babaeng natulog ko sa tabi sa 5 taon ay balak patayin ang nanay ko. Good yan. Sabi ko ng approving. At kapag ready ka na, baka pwede tayo mag-therapy together. Family therapy. Para matuto mag-communicate ng walang takot.
mag-set ng clear expectations, mag-build ng adult mother-son relationship, hindi ang codependent na dati. Vigorously tumango si Juan. Gusto ko yon. Kailangan ko yon dahil nanay. Ayaw ko mawala ka ulit. Nawala na sa akin ang 5 taon. Ayaw ko mawala ang next 20 dahil hindi natuto sa to. Tahimik kami ng ilang minutes. Tapos tinanong ni Juan ang iniiwasan niya. Ano mangyayari kay Maria legally? I mean, malalim akong huminga. Sabi ng prosecutor na may all evidence hinahanap niya ang maximum. 15 years sa premeditated attempted murder. Maybe more kung ma-prove ang conspiracy kay Ricardo. Susubukan negosyete ng lawyer niya. Pero clear ko na hindi ako tatanggap ng deal na less than 0 years. At ang divorce? Tanong niya ng trembling voice. More than enough grounds adultery, attempted murder sa family member, financial fraud, grant yan ng judge ng walang issue. Isinara ni Juan ang mata. Sobrang surreal. 3 weeks ago married pa ako, planning future, thinking okay ang buhay ko. Ngayon nasa prison ang asawa ko sa pag-attempt patayin ang nanay ko. Na-discover ko may lover siya na niloko ako sa lahat sa years, at nandito ako sinusubukan i-rebuild ang pieces ng buhay na palali pala palagi. Hindi lahat soft kong sabi. Real ang love mo sa akin. Real ang love ko sa iyo. Real ang dinners natin, conversations, memories bago si Maria. Real yon. Hindi niya ma-take away yon. Ang lilang ay siya, ang love niya sa iyo, respect, intentions niya. Pero real ka. Real ako at pwede natin i-rebuild from there. Nagdagal ang conversation hanggang 3 AM. Pinag-usapan lahat, specific signs na both ignored namin. Moments na dapat different action. Fears na nagparalyze sa amin. At first time sa 5 taon feeling ko kausap ko ang real anak ko. Hindi ang edited version na pinayagan ni Maria na makita ko. Kundi si Juan, anak ko, broken, pero finally honest. Nang umalis siya that night, niyakap ko siya. Mahal kita, sabi ko. Palagi kitang mamahalin, kahit nasaktan mo ako. Kahit galit na galit ako sa iyo. Kahit halos ikamatay ko. Anak kita. Pero hindi sapat ang love. Kailangan natin mutual respect, honest communication at clear boundaries. Naiintindihan mo. Tumango siya sa balikat ko. Naiintindihan ko at gagugulin ko ang rest ng life ko proving na pwede akong maging anak na deserve mo. Habang tinitingnan ko siyang umaalis sa kotse niya, naramdaman ko ang strange mix ng sadness at hope. Nawala kami ng marami, pero baka, may bilang, makabawi kami ng something stronger, more honest, something worth saving. Mahal na kaibigan, thanks sa pag-akompani sa akin hanggang dito sa story na to. Alam ko intense, painful, pero story din ito tungkol sa courage, survival at importance ng pag-break ng silence. Kung touched ang heart mo ng story na to, kung nagpa-reflect sa iyo tungkol sa toxic relationships, manipulation at importance ng listening sa instincts natin, hinihiling ko na pindutin mo ang subscribe button. Ang support mo nakakatulong para magpatuloy ako mag-share ng stories na nagtuturo sa atin tungkol sa buhay. Mag-like kung na-inspire ka kay Lydia sa courage niya, na harapin ang danger ng may intelligence imbes na takot. At please, sabihin mo sa comments kung ano think mo sa story. Sa tingin mo tama ba ginawa ni Lydia? May ignored ka na ba ng red flags sa relationship? At saang city sa mundo ka nanonood? Important sa akin ang bawat comment. Community tayo na nag-aaral at lumalago together. Remember, completely fictional ang story na to. Created exclusively para entertainment at reflection. Imaginary lang ang characters at situations. Designed para mag-isip tayo tungkol sa boundaries, family at survival. Salamat sa pagiging here. Kita-kits sa next story.